Ano ang iyong gender identity? Queer. Paano mo kasulukuyang kinikilala ang iyong gender identity? Ako'y queer. Ako'y naakit sa kababayan at sa kanilang kagandahan, lalo na sa mga kababayang hindi ko kayang abutin. Lubos akong nasasabik sa pakiramdam ng pagmamahal sa kababayan, sa paraang dapat nilang mahalin. Dahil siyempre, kababayan, ako'y naakit sa lahat ng kanilang mga katangian, kanilang lakas, kakayahan, kapangyarihan. Para sa akin, ang mga kababayan ay simbolo ng buhay dahil kanilang isinilang tayo at ang buong mundo. Hindi ko itinuturing ang sarili ko na lebensyana dahil sa kabila ng pagkaakit ko sa mga kababayan, hinahangaan ko pa rin ang iba't ibang pangkat ng kasarian pero laging kababayan. Paano mo inilarawan ang iyong gender identity sa araw-araw na gawain? Karaniwan kong ipinapahayag o inilarawan ang sarili sa pamamagitan ng aking pananamit at sa mga pelikula na pinapanood ko at sa mga hinahangaan ko. Mahilig ako sa magandang queer na pelikula. Wula, Woo, kumbaga sa sinabi ng Generation Z. Nakikinig ako ng musika at halos lahat ay mula sa mga babaeng mga awit. Ganon ko sila kamahal sa universong ito. Nahulog ako sa kanilang sining din. Hindi gaanong magandang aking panlasa sa pananamit pero gustong gusto ko magsuot ng panlalaki. Ngunit hindi, nangahulugan na hindi ko rin gustong maging prangka at maging babae sa ilan sa mga pagkakataon. At upang lalo pang ipakita, taas noo kong inihahayag na pinapalagan ko sina Meryl Streep, Jean Smart, Kate Blanchett, Charlize Theron, Lea Salonga at Macy Maramara. Ito ang paraan kung paano ako nagpapahayag sa pamagitan ng walang hiyang pagmamahal sa anumang nagpapasaya sa akin. Ano ang kahulugan ng gender sa iyo ng personal? Ang gender para sa akin ay isang daanan, isang uri ng bagay na ginagamit natin upang malayang ipahayag kung sino talaga tayo. Dahil kung wala ang gender, ano nga ba tayo? Ano ba ang itatawag ko sa sarili ko? Ito ay isang representasyon ng pinakamahalimuyak na bahagi ng ating kaluluwa, ang tao sa loob, ang version natin na walang bunga tapal. Ang gender ay isang daanan na ginagamit natin upang maipakita sa mundo na hindi tayo sumasang-ayon sa mga pamantayan ng dalawang sexualidad, na mayroon pa tayong higit pang personalidad maliban sa dalawang oryentasyon. Ang gender ay ang kapanalig bawat hibla ng ating pagkatao na nakatali sa isang salitang iisa. Paano nakakaapekto ang iyong gender identity sa mga relasyon mo sa iba? Ang aking gender identity ay hindi gaanong nabibigyan ng importansya dahil para sa akin, ang pagkakaibigan o anumang relasyon ay hindi dapat basehan kung ano ang iyong gender identity. Dapat ito ay batay sa nararamdaman mo. Ang pagmamahal na naroon, hindi talaga ito gaanong namamahala o nakakaepekto sa aking mga relasyon. Hindi ko inahayaang ito ang magdikta. Susulungin ko ang lahat ng ito nang may kasiguraduhan na ang sinumang magtutol sa katotohanan na kung sino ako ay hindi na magiging bahagi ng aking istorya. Para sa mga susunod na kabanata, hindi ito nakakaapekto ng negatibo sa aking mga relasyon. Hindi ko hayaang mangyari yon. Subalit, simula noong natuklasan ko kung sino talaga ako, karamihan sa aking mga kaibigan ay kababahian. Hindi ako kailanman nahihiya sa aking gender identity. Ngunit dapat maging nahihiya ang mga taong tutol dito. Paano nag-uugnay ang iyong gender identity sa iba pang aspeto ng pagkakakilanlan?
Ang aking gender identity ay isang usaping kakaiba. Ngunit kapag tayo ay nag-uusap ng iba't ibang aspeto ng pagkakakilanlan, na tingin ko ay kinapapalooban ng kultura, financial background at iba pa. Sa kultura natin, mahirap maramdaman ang pagtanggap sa loob ng aking pamilya. Pakiramdam ko, hinahayaan lang nila ako na tinotolerate lang nila ang aking gender identity. Dahil wala talaga silang magawa kundi tanungin ako. Nahihirapan akong ipahayag ang aking sarili dahil sa napakababang kumpiyansa. Kung may sapat akong tiwala sa sarili, marahil ay maglalakad ako ng may paninindigan sa lahat ng dako at susuot ng gusto ko. Isa pa, ang financial stability, wala ako niyan. Kaya kahit may kumpiyansa ako, hindi ko kayang magpakita ng tunay sarili anuman ang gawin ko. Mahirap mabuhay sa isang buhay na nais mong itapon sa kawalan upang ito ay tumakbo sa sariling ibang takbo. Layo sa masusing pagsuri ng doradong buhay, dulot ng mga hadlang dahil ang pamumuhay ng ganun ay nagpapahulog sa lahat ng iyong mga ugat, hindi iyon.